May i-repair tayo na grinder na iba yun na yung tunog. Dapat tanggalin sa saksakan bago i-repair. Tanggalin muna natin yung carbon niya. Para paghatak ng armature, hindi sumabit yung carbon brush. Tanggalin na natin. Ito na yung armature niya. Sumasayad yung armature sa stator. Kaya nagkakaganyan. Nag-iiba ng kulay. Tapos maluwag na rin yung bearing niya. Ibig sabihin palitan na rin ito ng bearing sa itaas ng armature niya. Ayan, hindi mahatak. Ibig sabihin may anong tornilyo. Mamaya tatanggalin natin yung tornilyo sa armature na nakaharang. Medyo marumi na rin yung sa niya grasa, kulay itim na. Ito yung babaklasin natin yung tornilyo sa ibabaw ng armature. Gamit lang tayo ng open wrench. Number 10 yung nito size. Pa-counterclockwise yung paluwag ng tornilyo. Sobrang higpit. Nilagay ko na yung armature sa gato kasi nga sobrang higpit ng tornilyo niya. Sobrang pa rin, dumudulas. Kulang pa sa higpit yung gato. Pa-counterclockwise yung paluwag nito. Sobrang higpit. Gumita na natin ng martilyo. Ayun, lumuwag na. Counterclockwise lang natin. Luwagan lang natin. Ikot natin yung armature para matanggal na yung tornilyo. At saka yung sa gear niya, may gear pa to sa ibabaw ng armature. Ito, natanggal na natin yung armature. Tapos ayun yung problema, yung bearing. Ayun, babaklasin natin yan, papalitan natin. Para gumanda yung ikot niya. Ito yung papalitan natin, bearing. Tanggalin muna natin yung tornilyo. Tanggalin na natin yung tornilyo niya para mahatak yung bearing sa loob. Bali, pupukpukin natin yung bearing nito sa loob palabas. Ito yung papalitan nating bago kasi nga lumuluwag na. Kaya sumasayad yung armature sa stator. Ito yung dahilan. Ito, may naiwang gear. Pupukpukin lang natin yung bearing sa core niya para lumabas yung bearing. Ayan na, konti na lang, lalabas na yung bearing. Ganito lang yung pagpapalit ng bearing na yung may laki yung tornilyo niya. Ayan, nabaklas na. Ito na, palitan na natin ng bagong bearing. Isa to sa mga dahilan kung bakit mabilis uminit yung body ng angle grinder. Kasi nga sumasayad na yung armature sa stator. Minsan nadadami pa yung stator at yung armature. Kaya mabilis uminit. Ito yung dahilan, yung bearing na nasira. Kasi pag pinilit pa ng pinaandar, pwedeng masunog na yung armature at saka yung stator na winding niya. Lalong lalaki yung sira niya. Kaya dapat onting ramdam lang, dapat mabuksan agad. Ito na, balik na natin yung gear niya. Tapos tulak natin konti yung armature. Balik na natin yung tornilyo niya. Pa-clockwise yung paigpit. Kahit hindi na gumamit ng gato, ikot lang yung armature. Iigpit na yan. Okay na.
Umihigpit na. Tapos lagyan ko na rin ito ng bago niyang grasa. Ito na, may bago ng grasa yung ulo ng grinder. Balik na natin yung armature sa loob. At tornilyo na natin. At may napansin lang ako sa bearing nito, medyo maganit. Maganit tsaka medyo maluwag siya. Palitan na rin to ng bearing niya. Baklasin na natin yung sa bearing niya tsaka yung sa gear. Kasi nga papalitan natin ng bagong bearing. Ganito lang pagbaklas ko ng gear niya or bearing. Pag walang hydraulic press. Pupukin lang natin. Dalawang gamit yung ko yung parang martilyo siya. Gamitan lang natin yung dalawang ganito. Mukhang ayos pa naman yung gear niya. Eto na, nabaklas na natin. Tanggalin na natin yung lock niya sa bearing para lumabas mismo yung bearing niya. Ito yung bearing niya, yung sira. Maluwag. Ibig sabihin na repair na to. Ang luwag oh. Napalitan na pala ng bago. Ito yung ipapalin natin bagong bearing. Ito talaga yung pinaka-size niya. 6201. Ito na, napalitan na natin ng bagong bearing. Ito talaga yung original size ng bearing niya. Yung 6201. Pag pinalitan nyo kasi ng ibang bearing niya, yung ibang size, pwedeng gumalaw yung shafting niya.
Eto na yung bagong bearing niya sa loob. Maganda na yung andar. Hindi na siya maganit katulad kanina. Kasi nga ibang size yung bearing niya.